Sa kanilang mga ulo nakapatong ang mabibigat na mga sako. Halika na, 1, 2, 3, go! Kaya mo pa? Kaya pa? Kaya? Sige, ayusin mo lang ha. Naman, saba, pero sabi mo. Kailang. Sa kanilang murang edad, nakaatang ang malaking responsibilidad. Okay? Alam po. Para makatulong sa pamilya, para sa pangarap, na muling makapasok sa eskwela. Yung paghabal-habal natin ngayong umaga para makatipid na rin sa oras kasi kung lalakarin natin mula dun sa highway hanggang sa community, lalo na katulad namin na baguhan lang sa pag-trek dito, aabutin daw to ng 3 oras. Pero kung sanay ka na, makukuha ng 2 oras. Sa isang bayan sa Quezon, naabutan naming paakyat ng bundok ang magkapatid na sina Marvin, 16 na taong gulang, at Bonbon, 11 taong gulang. Pag-aawis ang tawag sa ginagawa nila. Ito ang paghahakot at pagbababa ng uling mula sa itaas ng bundok. Para sa pag pumasok ko, may pambahon pa ako. May pambili pong gamit. Gano'ng kahirap yun para sa inyo na ang bigat-bigat pa ng dala ninyo? Mahirap po. Lalo po pag umuulan, madulas po ang daan. Huwag na! Kasama rin nila sa pag-aawis si Javen, 11 taong gulang. Ano yung mga tip niyo sa likod mo? Pang-sapin po sa likod para hindi masakit. Ilang oras pa lalakarin mo? Mga 1 oras po. Habang naglalakad paakyat ng bundok, biglang napigtas ang suot na tsinelas ni Javen. Madalas ka ba mapatulan ng sinelas? Opo. Ba't mo tinatanggal? Mas madali ba? Opo, gawa pong paglalakad po madudulas po. Boy kami sa isang gubat, liblib na daan at maputik ba? Matapos ang halos 2 oras na pag-akyat, narating na rin ng grupo ang ulingan. Luma sa iba. Maya-maya pa, naghanda ng mag-awis ang mga bata. Dahil nagbabadya na ang ulan, nagmamadali na sila pababa ng bundok. At halos hindi ko na sila maabutan